testimony habang buhay ang tao, maganda. Pero yan po ang reason kung bakit lagi akong nagpipresenta para mag-share ng life testimony. But anyway, yung turning point po ng lahat, kaya po iyak ako ng iyak noong initial stage na nakaranas ako ng something good inside. Ito po yung karanasan na dati gusto kong maging mabuti ang buhay ko. Gusto kong maging maganda ang buhay ko. Gusto kong maganda ang ginagawa ko. Hindi ko magawa. And finally, nagkaroon ng pagkilos sa tulong ng Panginoong Diyos through the Holy Spirit. Nagkaroon ako ng breakthrough. Finally, naranasan kong gumawa ng mabuti. Naranasan kong maging maganda ang buhay ko. Finally, naranasan kong may pagmalaki ako. Kaya tumutulo ang luha ko. Finally, maraming salamat, Panginoong Diyos. Binigyan mo ko ng pagkakataong maranasan ng lahat ng ito. Ang actual encounter po ng encounter ko sa Panginoong Diyos, it was when I was down and out. Punong-puno po ako ng sakit, punong-puno ako ng problema, hindi ako makatulog. Yung mga natalo kong pera sa sugal, yung kinasama kalibin ko, iba na yung kasama, ano na kaya ang ginagawa nila, hindi na ako makatulog. Yung dating nagdadrive ako ng sasakyan, wala na, naglalakad na lang ako. Tapos meron akong mga rayuma, yung kamay ko baluktot na, yung siko ko baluktot na, hindi ko maiunat. Tuhod ko kasi laki ng buko, hindi ko maisuot yung pants ko, hindi ko maitapak, gumagapang na lamang ako. So that was the lowest point of my life. I was really desperate at that time to talk to God, to see God, to know God. Actually, sinasabi ko to, pwede na akong hindi huminga. Pwede ko nang ipagpalit yung susunod kong hihinga-hinahangin. Makausap ko lamang ang Diyos. That was how desperate I am to talk to God. Pero ito po ang nangyari. Bago po nangyari ito, bago ako lumapit sa Panginoon Diyos, matigas ang pagkatao ko. Ang sabi ko, kasalanan ng nanay ko, kasalanan ng tatay ko, kaya ako nagkaganito. Kasalanan ng kalibin ko, kaya iniwanan niya ako, kaya ako nagkaganito. Kasalanan ng mga teacher ko, kasalanan ng lahat ng tao. At that point in time, hindi ko pa kailangan ng Diyos noon. Pero dumating ang pagkakataon ng realization, kaya pala ganito ang buhay ko. Hindi kasalanan ng lahat ng tao. Hindi kasalanan ng mga magulang ko. Kaya pala ganito ang buhay ko, kasalanan ko. And therefore, kailangan kong makipag-usap sa Diyos. Ito po yung desperate po, masakit ang paa ko, hindi ako makalakad. Nagpunta ako sa isang healing crusade. And hoping na magkaroon ako ng healing. Ito po, nung nag-start na yung praise and worship, nagsasayawan, nagkakantahan, nagpapalakpakan ng mga tao, nakita ko mga tao ang sasaya ng mga mukha nila. Sabi ko, gusto ko rin maging masaya. Gusto ko rin maging maganda ang buhay ko. Kaya, at that point in time, 3:00 ng hapon, nakatingin ako sa mga tao. Biglang merong dumating na tinig, which is the Word of God. Ang sabi ng tinig, ask and you shall receive. Hindi man ako nagbabasa ng Biblia. Wala naman akong alam sa Word of God. Pero out of nowhere, ask and you shall receive. Kaya ang sabi ko, kung sinasabi mo, humingi ako sa iyo ng himala. Patunayan mo sa akin kung totoo ang salita mo. Pagalingin mo ko, bigyan mo pa ako ng panibagong simula. So, ito po
ang una kong pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sabing, ask and you shall receive. Sabi ko, humingi ako. Sabi mo, humingi ako, tatanggap ako, humingi ako sa inihimala ng healing. At that point in time, nung nakikipag-usap ako, merong humipo na malamig na hangin, kasi lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon o sa refrigerator, dito sa kanang balikat ko. I am very sure of that. Kasi 3:00 ng hapon, mainit ang sikat ng araw, mainit, pero saan manggagaling ang malamig na hangin? Pinadama sa akin ng Panginoong Diyos na hinipo niya ako. I am very sure of that. And ito po because of my desperate situation at that time. Merong tumapik sa akin. And that is what we call compassion. Compassion from a supreme being. Naramdaman ko ang compassion niya doon sa situation ko. And nagkaroon naman ng something happened inside. Mayroon pong parang hinigop ang mga problema ko. Hinigop ang mga alalahanin ko, ang mga kabigatan ko. And I am very sure, hinigop din ang sakit kong rayuma. From that time, 1997, January 28, 1998, 3:00 ng hapon, up to now, 2014, wala na po ang rayuma. Ang ibig sabihin po nito, nagpapasalamat ako, pinagaling ako at pinatawad ako ng Panginoong Diyos sa aking mga kasalanan. So, dito po nag-start ang great move ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Sabi nga, makakarinig ng tinig ang patay at siya ay mabubuhay. Nagkaroon na po ako ng hunger sa Bible. Nagsimula akong humawak ng Bible, basa lang ako ng basa hanggang sa diretso na, basa na ng basa. Nagkaroon ako ng hunger na gumawa ng mabuti. Yung bang nakakita ka ng isang matanda na may hawak may daladala, kukunin mo yung daladala niya, at simple thank you, ang sarap ng pakiramdam. Ang sabi ko, ang sarap palang gumawa ng mabuti. Kaya sabi ko, masarap, gumawa na ako ng gumawa ng mabuti. And yung dati kong hindi ginagawa na magsalita sa harapan ng maraming tao, nag-start akong magsalita para sa Kanya. Sabi nga po, ito po yung breakthrough, ito po yung greatest fear ko na magsalita sa harapan ng maraming tao, pero I was able to overcome it. Ang lagi ko po sinasabi, o pag-ibig, kapag ka napasok sa puso ni numan, ahamakin ang lahat, ka lamang. Ito na po, na-overcome ko ang takot na magsalita, pahayag para sa Panginoong Diyos. So ito po yung pag-ibig, narating ko ang lahat, maraming lugar sa ating bansa, narating ko ang mga kulungan, mga detro, iwahig. Ang sabi nila, anong ginagawa mo doon? Hindi ko alam, basta ang gusto ko, maipadama ko sa mga tao, maski hindi ko kilala ang pag-ibig na naranasan ko. The greatest power on earth to change a nation and to change a person is the power of love, of the love of God. Kaya po kahapon, bago ako nagpunta dito, nabigyan ako ng chance na makapag-share sa Drug Rehabilitation Center. 1,000 na mga drug dependents po ang nandun. And because nagkaroon po ako ng understanding na ang compassion and the love of God can change a person, alam po ninyo ang ginawa ko, pinapila ko sila, nilapitan ko silang isa-isa, at niyakap ko sila. Alam ninyo, umiiyak ang mga drug dependents kasi alam ko, hindi nila naranasang niyakap sila sa kanilang buhay. They were always rejected. Lagi silang inaayawan, kinatatakutan ng mga tao. Pero something different, merong yumakap sa kanila.
And ganun din ang nangyari sa akin before. Walang nagpalaga sa akin, pero the touch of the hand of God, ito po ang bagong buhay na ginagalawan ko. So, sa pagtatapos ko po, gusto ko pong maranasan ng bawat isa, ma-share sa inyo ang dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Meron po ako isang video presentation na gusto kong maihipo sa mga puso ninyo ang dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Because I fully know na ito pong pag-ibig na ito, kapag nahipo ang ating mga puso, it will change our nation sa pamamagitan ng bawat isa. Maraming salamat po sa napakadakilang pag-ibig na ibinigay mo para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, ipinadala mo ang iyong bugtong na anak upang malaman namin kung gaano mo kami kamahal. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pag-ibig na binigay mo para sa bawat isa. Alam namin, Panginoong Diyos, dahil sa pagmamahal na to, lahat ng aming hihilingin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ipagkakaloob mo. Maraming salamat po. Ang lahat ay magsabi ng Amen.